Sa panayam ng unang balita kanina kay impeachment prosecutor Chel Jokno, sinabi niya na dapat magkunbina ang Senate Impeachment Court dahil naipadala na kagabi ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag naman ng ibang impeachment prosecutor kung bakit mas maraming pahina ang articles of impeachment ngayon kaysa noong 2025. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Pasado alas 7 ng gabi nang kumpirmahin ni Senate Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Mau Aplasca na dumating na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Number one, I want to inform all of you that Secretary of Congress and the Sergeant-at-Arms of Congress has just arrived with the Articles of Impeachment. So sana walang mangyayaring gulo dito. Kaya we are maintaining peace and order. Noong 19th Congress, sa parehong araw ng botohan sa plenaryo na endorso at naipadala ng Kamara sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayong 20th Congress, noong Lunes pa ang naging botohan. Pero kagabi lang naibigay ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na umabot sa libo-libong pahina ang kopya ng Articles of Impeachment na kinailangang pagsamasamahin at i-check para matiyak na tugma ito sa inaprubahan ng Kamara. Pinuna ni Senator Amy Marcos ang matagal na pag-transmit nito. Hindi raw katanggap-tanggap at mahirap seryosohin ang anyay excuse ng Kamara na nagreproduce pa sila ng mga dokumento. Tinawag din niyang political maneuver para raw makontrol ang timing ng Senate proceedings ang naging pagkaantala sa Articles of Impeachment. Depensa ng ilang impeachment prosecutor. Sir, wala namang rule stating that it shouldn't take this long to send it to the Senate? Wala naman, but I'm sure as soon as possible gagawin yun ng Secretary General ng Kongreso. Noong nagdaang taon, we undertook the fast-track route. Sa taon pong ito, we had undertaken the House Committee on Justice route, no, kung saan we had held full proceedings, clarificatory hearings. So talaga po nga expectedly, mas marami po yung mga pahina, mas marami po yung dokumento, mas marami po yung ebidensyang pinag-uusapan. Tuloy-tuloy ang informal meetings ng mga nahalal na impeachment prosecutor. Binubuo na rin ang listahan ng mga volunteer private prosecutor na tutulong sa mga kongresista. Pero tanong ng ilan, makakaapekto ba sa impeachment trial ang pagbabago ng liderato sa Senado? Ang totoo, hindi naman ho nagbago yung komposisyon ng Senado. Ang nagbago lang po yung liderato nito. So, we will still be dealing with the same set of senator judges. Ang pinaka-challenging para sa aming mga prosecutor ay ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint ng nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting as senator judges. Pero sa palagay ng ACT Teachers Party List, posibleng makaapekto sa kredibilidad ng Senate Impeachment Court ang paglahok ni Senator Bato de la Rosa bilang Senator Judge. We're calling for his arrest. So, hindi inhibition. We're calling on him to surrender para wag nang madamay pa ang Senado at kahit yung impeachment court at yung credibility nito sa mata ng publiko at sa mata ng buong daigdig. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng bagong mayorya sa Senado, pati si Senador de la Rosa ukol dito. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.